na lang pong lagyan, huwag nyo na lang pong pilitin. Ayan, pagkatapos po nating nailagay lahat yung ating mga sangkap, ay maglagay na po tayo dyan ng tubig. Sa ating margarine ay pwede talaga tayong gumamit ng butter. At kung gusto talaga ninyo na lalong sumarap at lumambot yung ating dough, ay pwede kayong gumamit dito ng evaporated milk imbis na tubig. Pero bago niyan, subukan nyo muna yung mga ingredients ko na hindi po ako dito naglagay ng evaporated milk, walang butter, margarine lang kasi ang lambot na ito mga palangga. At rin lang kasi ang lambot na ito mga palangga. At nang natunaw na po yung aking mga dry ingredients, ay saka na po ako dito naglagay ng ating all-purpose flour. At kung kayo'y nagtitipid, pwede kayong gumamit dito ng first class flour. Madali lang naman itong masahin ng mano-mano mga palangga. Bali pagkatapos nito ay i-rest po ninyo yung inyong dough. At nang lumambot na, ay saka po ninyo masahin ng todo hanggang sa ma-achieve po ninyo yung kinis ng ating dough. Sa pagmasa ng mano-mano ng ating dough, ay ilagay ko sa comment section yung link ng video. Hindi rin madali mga palangga ang pagmasa ng mano-mano ha, masakit din sa kamay. At kailangan mo talagang gumugol ng oras para lang mapakinis yung ating dough. Itong aking dough ha, ay dinaan ko po ito sa aking dough roller at pinutol ko lang ito sa 32 grams. At pagkatapos ko po itong putulin lahat, ay ipigura ko lang din ito lahat ng pabilog. At pagkatapos ko po itong napigura ng pabilog, ay pahingahin ko lang muna ito ng mga 20 minutes. At pagkalipas ng 20 minutos ay madali na lang po itong laparin yung ating dough para lagyan po natin ng palaman. At kailangan po ay sirado lang po. Isarado lang po natin itong mabuti para hindi po lumabas yung ating palaman pag nagprito na po tayo. Kayo mga palangga ha, ay depende na po talaga yan sa inyo kung ilang gramong putol na gusto ninyo at kung ano kadami yung ilagay ninyo na palaman dito. Depende na po yan sa inyong bintahan. Kayo mag-gusting lang po bago kayo magbinta. Itong akin mga palangga, yung ginawa ko po na palaman ay tamang-tama lang po talaga ito sa 1 kilo ko po na dough. 58 pieces po yung nagawa ko. Hindi kalakihan yung aking dough at hindi din masyadong marami yung aking palaman. Yung aking dough, simpre 32 grams lang. At yung aking palaman ay binalance ko lang po. Hindi masyadong madami yung aking palaman kasi maliit lang naman yung aking dough. Kailangan ay balance lang po. At pagkatapos po natin itong mailagyan lahat ng palaman, ay paalsahin lang po natin itong ating dough mga palangga ng 2 hanggang 3 oras. At depende din ho yan sa ating room temperature. At habang naghihintay po ako na umalsa yung ating dough, ay gagawa muna ako ng ating homemade breadcrumbs or yung ating bread powder. Ito ay mga durog-durog ko na toasted. Durugin ko lang po ito ng pino at saka salain ko lang po ito mga palangga. Ayan na po. Ang pino niya kasi sinala ko po ito sa pino na butas na salaan. Ayan, pagkatapos ng 2 oras at 35 minutos ay pwede ko nang isalang yung aking dough. At pag uminit na po yung ating mantika ay pahinaan na po natin yung apoy ng ating kalan para po hindi malasado yung pagkaluto natin dito. Na kailangan ay hindi hilaw yung loob at hindi din sunog yung ibabaw. At ang ginawa ko dito mga palangga ay habang mainit pa yung ating donut ay kailangan ay ipalubog na natin dito sa ating breadcrumbs para po dumikit yung ating breadcrumbs sa ating donut. Mga palangga, ang sarap at ang bango po ng ating palaman na ito at yung ating dough ay malambot po. Mga palangga, sana po ay matry nyo din yung ating recipe na ito para kumita din kayo kagaya ko. Abangan ninyo mga palangga yung ating recipe na shakoy na pang overnight proofing. Sana nadagdagan ko po ang inyong recipe na pang pritong tinapay. Ito pong inyong lingkod, Kainday Juna Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!
binibinta namin sa school canteen at dito na rin sa aming displayhan. Nakapag-upload na po ako nito noon sa recipe na ito pero sayang din, dinilit ko mga palangga kasi violation, background music copyright daw. Kaya hindi po ako papayag na hindi ko po ito na sure, kaya ulitin po natin yung video natin na ito kasi mabinta ito at masarap. So, umpisa na tayo. Uunahin natin gagawin yung ating palaman. Dito, pag uminit na yung ating kawali ay ilagay natin dito yung 3 tablespoon po natin na margarine. Pwede tayong gumamit dito ng butter. At isunod na natin ditong ilagay yung ating 150 grams ng ating century tuna. Hindi lang po ito maanghang mga palangga. At yung sabaw nito ay kunin lang po natin. Salain lang po natin pero ang akin may kaunting sabaw pa na natira. At ilagay na natin dito yung ating puti na sibuyas. Ayan, nauna pa yung century kaysa sibuyas. Madami kasing trabaho sinday. Itong recipe natin mga palangga, kahit sa gabi po natin ito lulutuin at pagka kinabukasan po natin ito ibenta ay walang problema. At 220 grams na carrots at 200 grams na patatas. At yung ating 50 grams na bell pepper at haluin lang po natin ito at palambutin po. Sa ating pagpalasa dito ay maglagay lang tayo ng 1 teaspoon ng ating rock salt at 1 teaspoon ng ating black pepper. At nang lumambot na yung ating carrots at saka yung ating patatas, ay ilagay na po natin dito yung ating 100 grams ng ating cheese. At para mas lalong bumango yung ating palaman, ay maglagay po tayo dito ng 50 grams ng ating dahon ng sibuyas. At tunawin lang po natin yung ating cheese bago po natin patayin yung ating apoy. At para pang dagdag sarap po at lalong masarap talaga yung ating palaman ay maglagay po tayo dito ng 1/2 cup na mayonnaise. Itong aking mayonnaise mga palangga ay kagagaling lang po ito sa ating ref. Kaya po medyo po matigas. Huwag po ninyong palalampasin ito mga palangga yung ating palaman na ito ha. Kasi ang sarap po nito kahit ipalaman nyo po ito sa inyong mga sandwich ay okay po. Ito na mga palangga yung ating palaman. Palamigin lang muna natin ito. At gagawa na po tayo ng ating dough. 1 kilo lang po na dough yung ibibigay ko sa inyo mga palangga ha. Dito sa ating dough, ito po yung ating mga ingredients na sa ating video screen lang. Screenshot nyo lang mga palangga. Pero sana po ay panoorin nyo din yung ating procedure. 5 grams ng bread improver. Kung walang bread improver mga palangga ay okay lang. Huwag nyo na lang pong lagyan. Huwag nyo na lang pong pilitin. Ayan, pagkatapos po nating nailagay lahat yung ating mga sangkap, ay maglagay na po tayo dyan ng tubig. Sa ating margarine ay pwede talaga tayong gumamit ng butter. At kung gusto talaga ninyo na lalong sumarap at lumambot yung ating dough, ay pwede kayong gumamit dito ng evaporated milk imbis na tubig. Pero bago niyan, subukan